Hello, hello, hello. Kamusta ulit? Ayan, tuloy-tuloy na naman natin ang ating usapin ng mga tanong, ganyan. Yes. Okay, Tosca, go ahead. Opo, excited na po kasi we have 4 questions po prepared. Ayan po. So mga kuya, ito na po. Pertaining po sa prayer naman and suffering. So ayan po. So mga kuya, okay na po. Ibigay ko na po yung unang tanong. Yes po. So first question is, iyan nga po ang tanong ko. How to pray? Kasi pakiramdam ko, hindi ako magaling mag-pray. Yun po yung tanong po ng isa nating nanonood. Yan, ako galing. Oo. Tulad nga, hindi ka naiba sa mga disipulo ni Jesus. Kasi lumapit sila kay Jesus. Tapos ang sabi niya, Lord, teach us to pray. Kasi hindi sila marunong. Yung pag sinabi mong hindi ka marunong, inihahambing mo yung sarili mo kanino? Sa pastor mo na pag mag-pray, pagkahaba-haba, tapos kung ano-anong mga Sinasabi. sinasabi na hindi mo maintindihan. Sabi, hindi naman ganun mag-pray. Mag-pray, makikipag-usap ka lang sa Diyos. Yes. Tsaka, napaka-importante ito, no? Sabi nga mismo ni Paul sa Romans 8:26. In the same way, the Spirit also helps our weaknesses, for we do not know how to pray as we should. Diba? But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Alam mo, minsan nga yung hindi mo alam yung sasabihin mo, ang dami mong pinapasan, nag-go-groan ka na lang, para ka lang iyak na lang ng iyak. That alone is already a prayer from the Spirit. Sabi ng Panginoon, groanings too deep for words. Wala ka na nga masabi. Di ba? Kaya minsan talagang nag-aano ka sa Panginoon Diyos. Ngayon, paano ka ba magpe-pray? Di sabihin mo yung yung niloloob mo. Sabihin mo yung talagang niloloob mo, Lord, nahihirapan po ako sa sitwasyon kong ito. Pero ang ganda lang, nagturo ang Panginoon Sabi niya, pray then in this way. Kung merong general siya, may pattern siya Sabi niya, Father, sabi niya, our Father. Doon pa lang sa una pa lang, maintindihan mo. Simulan mo, mag-focus ka sa Panginoon Diyos. Sino si God sa'yo? Di ba? Our Father. Tatay mo ba siya? Anong relasyon mo sa Kanya? Ito lang. Tapos alam mo na kaagad na yung prayer mo hindi pansarili kasi our Hindi na lang ikaw Hindi my Father. Our Father. So crucial yung dalawang relationship. Relationship mo sa Diyos, relationship mo sa kapwa mo. Tapos sunod doon, sabi niya, hallowed be thy name. Doon pa lang, maintindihan mo na kaagad, wow, my Father is sovereign. He is in control. He is above all our situation. Di ba? Hallowed be, sabi niya, who art in heaven, then hallowed be thy name. You are holy. I will not ask anything that's not worthy of your holiness. Di ba? Holy. Sabi niya, you are holy. Hallowed be thy name. Saka yung name that will not be, that the name of the Lord will not be put to shame. Di ba? Yung palang mayroon ka ng agad na batayan, mayroon ka ng pattern na, okay, focus ako sa Diyos. Di ba? Ang request mo, thy kingdom come. O di ba? Lord, yung pagharian mo kami at naway talaga yung paghahari mo sa buong mundo, dumating na. Ganyan. Tapos, thy will be done. Yung kagustuhan mo on earth as it is in heaven. Mayroon siyang kagustuhan na nakaplano sa langit na mangyari sa atin. Saka pa lang, give us this day. Hihin mo yung pang-araw-araw mong pangailan. Our daily bread. O di ba? Hindi masamang humingi ng anong kailangan mo. Then lead us not itong temptation. Forgive us as we forgive our debtors. O ibig sabihin, Lord, patawarin mo rin kami. So kasi ina-acknowledge din ni God na nagkakamali tayo, nagkakasala din tayo. At mayroong mga tao nagkakasala sa atin na dapat din natin patawarin. Di ba? Kasi sabi nga sa dulo nun if you do not forgive your brother, God will not also forgive you. Ibig sabihin, kailangan talaga i-acknowledge mo yung forgiveness na tanggap mo sa Panginoon Diyos. Then, tinuloy niya pa, sabi niya, lead us not into temptation. So, kung sakali nagkamali sila, ayaw mo rin magkamali. So, lead us not into temptation. But deliver us from evil. Kung sakali may temptation, Lord, i-deliver mo rin kami, diba, from evil. How sure you are that you will be answered? Ito importante. You need to ask in faith. For thine is the kingdom and the glory and the power forever and ever. Amen. So in other words, Lord, I am convinced that you will answer my prayer because you are
Sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kalwalatian, sa iyo ang di ba, ang kapangyarihan. Who will stop you from answering this prayer? Lalo na kung ito'y for your glory, di ba? Nakuha niyo? So, Ang ang ganda. ganda ang ganda nung paalala ng Panginoon na ito yung pattern. I'm not telling you ito na yung ipag-pray mo, but di masamang sabihin mo with sincerity of your heart, but this is your pattern para hindi ka na malito sa pagpe-pray. Galing ni God. Binigyan talaga niya po tayo ng pattern para hindi po tayo maligaw. Galing po. Thank you po, Kuya Erwin. Thank you po, Kuya Bong. So, talaga pong sa sobrang excited ko po, gusto ko na po sana ibigay yung susunod na tanong. Okay lang po ba, mga kuya? Sige lang, go ahead. Pray ka na eh. Nag-pray ka na. Ayan. So, prayer po, ito naman po, Bible naman po yung pertaining to Bible. So, sabi po niya, pakipag-pray po ako from a foreign country. Napakahirap po mag-Bible study, lalo na po pag leader. Ang daming pwedeng ibato, daming discouragement, judgment. Ay, tapos nakakalungkot pa. Itatago yung Bible sa mga superior na hindi naniniwala dahil bawal. Ayan po. Yun, ako, tindi. So, siyempre, alam ko, binago mo na yung mga tanong dyan, no? Yung binago mo lang yung issue ng kung sino at saan kasi for Opo, ay, protection purposes. Opo, ay, Okay, sige. mga kuya. Paano mag-Bible study? Ganun No, po. may persecution eh. Kung minsan nilagay ka ng Diyos yan, to fulfill a purpose. Ngayon, alam mo, pag nandiyan ka sa isang hostile country, talagang mararanasan mo yun. Hindi lang naman ikaw nakakaranas, marami pang ibang kari mag-Bible study. Kaya lang you persevere. At saka have faith in God na ipipreserve ka niya. Patuloy yung mabuting gawain at manampalataya ka sa Kanya nang hindi ka niya ipapahamak o dadalhin sa kapahamakan habang ginagawa mo yung kanyang nais dyan sa bansang yan. At saka, siyempre, ipag-pray mo rin yung protection ng mga kasama mo. Yung mga binabato sa inyo, kung hindi rin lang tinapay, umilag ka na lang. Yeah. Opo, sana palamanan na lang nila din. Para may pagkain. Ibabato talaga sa iyo. Oo. Kahit na saan naman hindi naman para bang free of testing and suffering. Kahit saan ka magturo ng Biblia, meron pa rin mga may mararanasan ka pa rin mga hindi ka nais-nais. So, continue lang. Sa akin continue kasi si Lord, ang pagkaalam ko yung batay sa aking karanasan, una sa lahat, i-guide ka niya, ipoprotect ka niya, tsaka ipoprovide niya yung kailangan mo. Oh, amen. So yun. Sa totoo yun, no? Ang hirap naman talaga maging leader, no? Sino magsabing madali, di ba? Ngayon, ito ang tanong. Kanino mo ba ginagawa yan? Para sa iyo o para sa Diyos? Kasi kapag para sa iyo, talagang pe-personalin mo lahat ng bagay na nangyayari. Pero kung ginagawa mo to para sa Diyos, then aalamin mo paano yung paraan nang sa ganun, hindi mapahiya ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, yung criticism, pag nagtuturo ka na talagang mahirap maging leader, no? May criticism, may discouragement, lahat gagawin yun. Siyempre, may kaaway ka eh. We wrestle not against flesh and blood. May demonyo. He will do everything to stop us from doing what we're doing for God's glory. Ngayon, criticism, normal yon kasi hindi naman tayo perfect. So, makikriticize talaga tayo. Maaring makriticize tayo, maaring kung tama, magbago tayo. Salamat sa Diyos na mayroong mga taong ginagamit siya to tell us what's wrong with us. Kung hindi naman tama, baka warning para hindi na natin magawa. Ngayon, kung talagang paninira na talaga, below the belt, pinanira, okay lang. Wala namang makakasira sa'yo kundi sarili mo lang. At syempre, kung kaaway mo si God, sisirain ka talaga niya. Pero kung alam mo naman na you're doing it for the Lord and the Lord is just telling you what to do, sinusunod mo lang. O di, paano ka sisirain ng tao? Diba? Wala makakasira sa atin kundi sarili lang natin at saka Panginoon. Pero
tayo, tuloy lang tayo sa pinagagawa ng Diyos. Di ba? Opo. Kasi, Pero, sino ba naman sila? Sino ba judge natin? Si Lord. O, hindi Si Lord. naman sila ang judge eh. Si Lord ang judge natin. Alam mo, may mga tao magja-judge sa'yo, parang kukondenahin ka nila sa isip nila. Wala ka namang magagawa dun eh. Hindi mo naman kontrolado yun eh. Parang sinasabi lang, parang ang nangyayari, parang hindi ka talaga magbabago, masamang tao ka. Okay lang, salamat sa Diyos, pinatawad ako at tinutulungan niya ako magbago. Hindi man agad, at least nagbabago ako at nag-i-improve ako. And yan lang din ang gusto natin ituro sa mga tao na, naku, hindi tayo perfect, kaya nga tayo kailangan ng tagapagligtas eh. Kung kaya natin magbago, bakit pa natin kailangan tagapagligtas? Di ba? Pero, mga kuya, may tanong po ako, okay lang po ba? Medyo, yung about, medyo personal po, no? So, paano po kunwari na nagsuservice sa Lord yung, kunwari, isang asawa, tapos, syempre, nag-worship siya kay God, tapos sabihin ng isang asawa, alam mo ba, habang nag-worship ka, nagtatawa ako eh. Kasi parang hindi ka totoo eh. Parang, oo, ganun, pero, hindi pareho sa bahay kasi paano po yung mga kuya? How do you process that? Na parang syempre ikaw na sasabihan kang fake na, haha, nakakatawa ka, fake ka, di ba? Worship ka kay God, pero hindi ka naman talaga ganun. Paano po yung mga kuya? Ayan, masakit talaga yun kasi Paano parang kaya? sinasabi, hindi ka talaga totoo. Ito tanongin mo, how can I improve sa bahay? Oh, how can I Diba? improve? How can I be better? Specify mo sa akin so that I can improve. Kasi total, magkasama ng plaki sa bahay, asawa mo pa. So ano ba ang, how can I improve para kailangan ko magbago? Then be honest enough. Kasi minsan akala natin in all our minds, we're okay. Until somebody tells us that we're not. Di ba? Kaya naalala mo na yung kwento ni Gary Chapman, di ba? Yung mga magulang with all their hearts and mind, mahal nila anak nila. Pero yung anak nila, kausap ng counselor, they don't love me. They don't really care about me. Mga ganun. So, yung kanilang emotional tank, bokya, parang bagsak. Bakit? Kasi hindi sila nagkakaintindihan ng expression ng love. Yung anak, yung magulang, nagbibigay ng regalo, yung anak naman, ang gusto niya, panahon, time. So, magkaiba sila ng lingwahe. So, hindi sila kakaintindihan. Ganon din minsan nangyayari sa buhay mo asawa. Kaya, kung siya, asawa mo, nagsasabi mismo, ayan, mabuti, doon ka na lang eh. Sa pulpito ka na lang, doon ka na lang mag-worship. Daling ko na yung damit mo doon, mas mabait ka doon eh. Diba? Ngayon, tanong mo na lang, ganun ba? Paano ba ako mag-i-improve? Ano ba ang dapat kong baguhin? At patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Willing ka bang patawarin mo ako? Naku, pagka ganun yun, bigla mo maintindihan, wow, totoo ba yan? Then you try your best to improve by God's grace. Ang point doon, pag may sinabi sa'yo, lalo na yung asawa mo, makinig ka. Ano pa yung sinasabi sa'yo? Yun ang tinuturo sa amin. Hindi ba doon sa ating mga pastoral meeting, when somebody speaks negatively sa'yo, basta makinig ka lang. True or not, pakinggan mo. Kasi ang do not answer, yun ang payo sa amin eh. Do not answer, do not justify yourself, do not reason out, just listen. Kasi sabi, if it is true, then you can improve. Yun ang sinasabi ni Kuya Do. Yes. Makaka-improve ka if it's true. So hindi naman totoo, may warning ka na things to avoid. In both cases, you learn. Yeah. Kinig ka. So yun. Ay nga wala. Galing. Tapos pagpasalamat ka. So kung sa bahay, masyado kang ganyan, masungit, ganyan. Pero pag dito, napakabanan mo, ganyan. Ganyan. Thank you kasi napupunan mo. At makakapag-improve ako. So, sige ka ng tawad para di ba? Opo. Hindi ka rin ng tawad. Hindi ka ng tawad. So, patawarin mo ko. Kasi patatawarin na rin kita. Yeah. Ang galing. Yes. Ito po mga kuya, talagang the best talaga kayo. So ito po. Tapos sabi ko pa Erwin ganun ba? Patawarin mo na ako. O sige.
Mapatawaan na kita. Hindi na rin ako maglalagay ng laway sa soup mo. Grabe. Di ba? Meron ganyan, di ba? Meron ganyan. Oo, may ganyan eh. Yung bata, sa military yun eh, yung bata, taga bigay ng sa kanila, ng soup, ganyan. Laging pinaglolo ko ng mga binabatok-batukan, ganyan. Sabi, pero hindi umiimik yung bata, mabait pa rin, ganyan. Sabi niya, uy, nahiya na kami sa'yo, mabait-bait mo. Sabi niya, ganun. Patawarin mo kami, hindi ka na namin bibiruin, hindi ka na namin babatok-batukan, ganyan. O sige po, hindi ko na rin po lalagyan ng laway yung soup nyo. Wow! Naku, mga kuya, naalala ko yung isa pang kwento, parang ganyan din, mag-asawa din. Lagi nag-aaway. Pero yung, yung babae, talagang walang imik lang. Tapos sabi nung, nag-sorry nga yung husband, pasensya ka na, sorry talaga sa mga ginawa ko sa'yo. Tapos sabi nung wife, okay lang, sige, hindi ko na rin gagamitin toothbrush mo paninis ang banyo. Okay. Naku po. Kanya-kanyang paghihiganti yan eh. Di ba? Pero masama yun. Sa Lord tayo. Wag ganun. Mga misis. Ayan po. Ayan po. Hindi po yan payo. Okay. Ito po yung... ito na po yung next question. So, I have a cousin that's been suffering for years from below his body. Umakyat na sa upper body niya yung numbness. Ako namamanhid ko mga kuya. He has a strong faith. Though, but one of his parents is not really a Christian. May bearing po ba yung parent sa situation ng pinsan ko? Oh, ganun. Mga kuya, palagay niyo po, kumbaga, may cost, yung person pa ang nagkukos. Kasi parang generation ng sin. Alam mo, naalala ko yung sa Biblia sabi tinanong si Jesus, who sinned because this man is blind? Siya o yung parents niya? Sabi ni Jesus, neither. He was born blind in order for God to be glorified. So, huwag na natin pag-isipan yung gawa ng kwento, haka-haka, hindi natin alam. Ipag-pray na lang natin na ang Diyos ang maluwalhati doon sa kalagayan ng kasin niya. And kakatuwa lang kay Erwin, no, na he has a strong faith. Oo. Praise God. Praise God for that. Kasi hindi natin talaga alam kung ano yung cause ng sin. Di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam cause ng sickness. Yan. Hindi natin alam. So, since doon yan, and he has a strong faith, praise God. Parang hopefully, gamitin Diyos yun para ma-display niya yung kanyang glory sa mga mag-anak. Di ba? Isipin mo, kung hindi Christian yung magulang, makita nila, ba't di ka nagre-reklamo? Hindi ka nagsusungit sa kalagayan mo. Hindi ka nagagalit sa Diyos. Di ba? Kasi nga, alam ko naman, walang bagay na nangyayaring hindi alam ng Diyos. At yung mga bagay na yon ay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at lumalakad ayon sa Kanyang kalwalhatian. Di ba? Wala doon, di ba? Malay mo, dahil yung parang maging daan para yung magulang ay makakilala sa Panginoon. Correct. Galing. Nangyayari po yun, mga kuya. May nangyayari na sa China, may pangalang Ling Ling. Yung kapatid, hindi naniniwala sa Diyos. But because Ling Ling she never complained, she was always happy, despite her paralysis, yung ganun din. Numbness din yun. Hindi rin gumagalaw. Pero laging masaya, laging upbeat siya eh. Tapos yung kapatid, nagtaka, sabi niya, yun nga, and the brother came to know the Lord because of Lingling's Parang yung kwento, di ba, yung putol ang kamay, tapos sasayaw-sayaw doon sa kwan? Ano yun? May mama kasi magpapakamatay na. Lumakit ko sa tore, nakita yung mama sa baba, walang kamay. Talon ng talon. Parang saya-saya. Ganun pa, parang headbanger eh. Hindi nahiya yung mama, sabi niya, nakakaya naman ako, kompleto ako, papakamatay ako. Samantalang siya walang kamay, ang saya-saya. So bumaba na lang. Pinuntahan niya yung mama. Sabi niya, buti ka pa, ang saya-saya mo kahit wala kang kamay, talon ka ng talon. Sabi niya, ako, papakamatay na ako, sagot ng mama eh.
Makati ulo ko eh. Ano po? Ano po? Makati yung ulo, makati yung ulo. Kaya pala tatanong lang sa ganyan. Ang galing po. Hindi na lang tinamot sa pader. Eh, no? Oo. Pero, ano yun? Yung pangyayari na yun. Hindi nakatulong doon sa magpapakamatay, di ba? Oo. Hindi ka natuloy, oo. Hindi siya natuloy. Hindi ko alam kung true story yun. Kwento yun ni Kuya Erwin sa akin. Pwede pala yun. Thank you po. Talaga, ibang klase po talaga yung mga payo ninyo. Marami po ako natutunan. Galing kay Lord yun. Sabi kasi, tinanong talaga ng disciple sa John chapter 9. Yung sinasabi ni Kuya Erwin. Sabi niya, Rabbi, who sinned? This man or his parents? That he would be born blind. Yun yung tanong, di ba Kuya Erwin? No. Sagot ni Jesus, it was neither that this man sinned nor his parents, but it was so that the works of God might be displayed in him. Wow. Amazing. So ang linaw nun. Talaga. Kaya minsan, huwag tayo maghusga na, kaya may sakit yan, ganito yan. Diba? Hindi lang naman yan sa mga kapatid. Minsan, kahit sino may sakit kaya ganyan yan, masamang tao yun. Yung pamilya niyan, may sumpa yung pamilya niyan eh. Hindi. May mga ganun. Hindi ba? May mga ganun na yung attitude. Wag naman. Kasi hindi naman natin talaga alam lahat ng dahilan eh. Oo nga. Thank you po. Magandang paalala po yan, mga kuya. Salamat po. Hindi kasi among Christians, meron din yan. Walang faith yan. Oo, yun ang dahil sa kawalan ng faith, kaya hindi gumagaling yan eh. Oo. Naman. Ganun eh. Hindi, pero totoo yan. Naging theology na nga yan minsan eh. Oo. So, iwas po tayo sa ganun, mga kuya. Iwas tayo sa ganun. Kasi hindi naman makatotohanan yun. Hindi naman biblical yun na kapag wala kang faith, hindi ka nagagaling. Yung ang paralitiko, ang faith, sabi niya, because of the faith of the friends, gumaling siya. Hindi naman yung paralitiko sinabi, yung friends. So, meaning, hindi naman entirely, yung healing natin is not dependent on our faith. It is dependent on God. Kasi siya yun eh. Siya yung nagpapagaling, hindi naman yung faith natin. Oo nga. Amen. Kaya hindi yung mga faith healing, gano'n talaga. Si Lord talaga nagpapagaling, si Lord. Yes, oo. Yan. So, di ba, Erwin, alala niyo pa ba sabi niya, help me overcome my unbelief. Ibig sabihin, talagang hindi siya naniniwala. But help me. I believe, but help me to overcome my unbelief. Nagtatalo. Pinagaling naman ni Lord yung anak niya. Si Lord pa rin talaga po ang ending talaga, mga kuya. Yung anak, wala namang faith yun. Nagwawala eh. Demon possessed eh. Galing. Lord, buti Kaya lang. hindi dependent sa faith natin. Dependent kay God yun. But faith also affects, of course, faith in God. Yan, napaka-importante. Not faith in faith. Ayun, malinaw po yun. Not faith in faith, but faith in God. Ayan, mga manonood natin. Very clear po yan. Galing po sa ating mga kuya. Kaya ito naman mga kuya. Galing sa Bible yan. Galing sa Bible na tayo ng mga kuya. Galing sa Bible. Ayun po, sorry. Ito pa mga kuya. So, di ba may kasabihan po na ang masamang damo daw, mahaba ang buhay. Di ba po? Tama po ba yun? May ganun pong kasabihan, mga kuya? Kasi di kakainin ng kabayo yun. Masama eh. Mali yun. Tama po yun. Anyway, eto po kasi meron pong question. Ask ko lang po, bakit yung mga gumagawa ng kasalanan ay siya pang gumaganda ang buhay? Nako. Paano yun po mga kuya? Alam mo, hindi lang yan tanong nung nagbigay ng nag-respond dito. Tanong yan sa Biblia mismo eh. Yung nagsulat ng Psalm 73. 73. Sabi niya, why do the wicked prosper? Ganun. Opo, yes. Siya, parang nalilito siya at nagtataka. Hindi na niya alam kung bakit ganun ang Diyos. Sabi niya, until I went to the sanctuary. And there, alaman niya that God has set them in slippery places. Parang sinasabi ng Diyos, huwag mo silang pabayaan mo sila. Huwag mo silang kaingitan. Huwag mo silang kaingitan kasi anytime mawawala yan. Lahat ng kanilang kayamanan, hindi naman nila madadala yan.
wag tayong mainggit sa mga taong yan, yumayaman dahil totally, naman, yung pagdating ng panahon, hindi natin madadala lahat ng mga kayamanan natin physical sa kabilang buhay. Yan. So, mag-rejoice na lang tayo. Meron lang silang kayamanan. Naalala ko parati kasi yung kunikwento ni Kuya Bong. Alam mo yung mga mayayaman yan, sila ang nakakulong, hindi naman yung mga nasa bilangguan. Oo. Kasi kawawa naman sila. Nasa panganib yung buhay nila, takot na sila ng makidnap, gano'n. Hindi sila makalabas na nag-iisa. Ako nga, pwede ako pumunta sa Quiapo, nag-iisa ako. Pwede ako pumuntang Divisoria. Sila hindi nila magawa yan eh. Alam mo yung mga simple things in life, hindi nagagawa ng mga super rich yan. Maring meron silang mga magagandang sasakyan. Pero ako naman, pwede ko sabihin na masaya kami sa pamilya namin. Sila, hindi naman lahat sila gano'n. So, Kaya sila yung bilanggo, di ba? Nakarehas yung bahay nila. Oo, yan ang sabi ko, yun ang parati ko naalala sa kay Kuya Bong. Kawawa sila ang bilanggo. Tayo malaya tayo. Buti pa yung magnanakaw, ikot na ikot sa bahay nila. Oo nga. Oo Sila nga. Naisip ko yun eh. Kasi yung kotse po kasi namin luma na. Luma na talaga. Actually, yung paint nga parang patsi-patsi na eh. Tapos, minsan may nakasabay kami, Lamborghini. Siyempre, parang mapapaisip ka na, bakit yung kotse namin luma, tapos sila Lamborghini. Tapos, naisip ko, wala rin palang yun, hindi rin pala importante. Alin ba mga kuya, naunahan pa namin yung Lamborghini, naiwan. Alin ba naiwan yung Lamborghini? Naabutan ng stoplight. Ayan. Oo, pero kasi na-realize ko na pareho lang naman din kaming pupunta doon sa pupuntahan namin, di ba? Okay lang, hindi naman kailangan magarbo. Basta importante, umaandar at maayos. Kaya yun lang mga lang. Nakakarating. Parang sa relo, di ba mga kuya? O Rolex nga. O, pero pwede naman kahit Hello Kitty lang. Pareho lang naman ng oras sa binibigay. Yun lang mga kuya. Siguro I learned to live simply before kasi very materialistic po ako. So I'm praising God na He freed me from that parang thinking na kailangan laging signature, ganon. Kaya yun, nagsisignature na lang ako sa papel, yun na lang signature. Oo, tsaka Pero kasi sa binasa ni Kuya Erwin, yung sa Psalm 73, ang ganda nung nangyari. Yung Asaph, na dating inggit na inggit to sa mga sa mga mayayaman, mayayabang na walang galang sa Diyos ha. Hindi ito, may mayayaman na may galang sa Diyos. May mga mayayaman na ginagamit nila yung yaman nila para sa Diyos. I praise God for them. Meron akong kilala nga, nasa tuwan-tuwa ako kasi pero mo, sobrang mapagmalasakit sa mahihirap. Pag homeless, binibigyan ng bahay. Grabe po. Oo. Ipakilala mo nga ako dyan. Pero amazed na amazed ako kasi sobrang ganun sabi niya sa akin, itong gusto kong maiwang legacy na hindi ko sinolo yung yamang binigay ng Diyos. Di ba? Bumibili ng lupa para lang bigyan ng bahay yung mga mahihirap, yung mga walang bahay. So, doon pala maintindihan mo, hindi naman lahat ng mayayaman masasama. Pero ang tanong lang, bakit yung iba? Yun ang nakakapagtaka. Yung iba, kung sino pa yung mga walang yan, sila pa yung umaangat lalo. At sila pa yung minsan nasa posisyon pa nga eh. Diba? Minsan nga, ang sasama na, magnanakaw na, edukado na, nagnanakaw pa sa gobyerno, nagnanakaw pa. Minsan mambabatas pa. Diba? Hindi ko sinasabi lahat ng mambabatas. May mga ilan. Diba? Pero sino yan? Kuya Bong, sino yan? Hindi, sa ibang bansa, sa Amerika yun eh. Sa Amerika. Amerika yun. Hindi dito. Sa Amerika. Pero alam mo, ito nakakatuwa. Si Asaph ganun din. Sa halip na mainggit ka dyan, itong kanya naging conclusion. Sino pa ang gusto ko sa langit, kundi kayo? Di ba importante yun? Kasi minsan, kahit sa naman kahit sa langit, ang gusto lang natin, langit, hindi naman disigad eh. Ayaw lang natin mapunta sa impyerno, gusto natin ng langit. So ginawa nating Diyos bilang fire insurance. Di ba? Pero hindi eh. Sabi ng Lord, sinong gusto ko sa langit kundi kayo? At besides you, I desire nothing on earth. Wala na akong gusto dito sa lupa kundi ikaw lang. Yung kayo o Diyos ang kasapatan na sa akin. At sabi niya, but as for me, the nearness of God is my good.
Yung malapit si God sa akin, yun ang mabuti sa akin. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Wow, Diba? amen. Ano ba, kamakailan nga may nagbigay sa akin ng laki-laking tuna. Di ba? Wow! Sobrang expert quality. Oo, expert quality. Doon ko lang naisip, no? Sabi ko, kahit mayroon ako noon, kung hindi ko alam ang gagawin ko, wala rin saysay. Oo nga. It may be an expensive, parang fish, no? Pero wala siyang saysay kung hindi ko alam gagawin ko. Oh. Alam mo po ito, ako alam po gagawin ko. Hindi. Ano po? Hindi. Kasi you are given only 24 hours para to keep it fresh, di ba? Oo. Oo. Ngayon, talaga ang bait na lang ng Diyos kasi dinigyan niya akong talino paano ko gagawin. Yun. Yun, inadobo ko. Hindi, joke lang. Hindi, biro lang. Meron kaibigan na expert sa sa sashimi, expert siya sa ganon, expert siya sa pag-handle. Kasi sabi niya na nasisira yan because of mishandling the fish. Lalo na pag binabasa, ganyan, may tamang pag-handle para to keep it fresh and safe from any form of bacteria. Galing nung kaya ayun, di na-enjoy namin yung binigay. Kaya ulitin ko yung bagay minsan kung hindi mo rin alam gamitin at gawin, wala ring saya diyan. Meron kang bahay, di mo alam gamitin. Ka naman, natutulog ka na sa sakyan sa pagod. 'Di ba? O di sayang naman yung kama mo, nandoon ka sa sakyan natutulog. Bakit ka nasakyan? 3 jobs ako eh. Grabe po. Hindi ka na lang ng malaking sasakyan. Di ba? Para masarap yung tulog mo. Kasi 3 jobs ka para bayaran yung bahay. Ano ba yan? Parang bibili ka ng malaking sasakyan, wala kang panggas. Ano ba yun? Pag-isipan mo mabuti. Pag hindi mo alam gamitin, sayang lang. Opo. Maka big bike ka. Nasa traffic ka, patay. Ang bigat. Oo nga. Di ba? Okay lang kung nasa highway. Pero kung nasa traffic ka, naku po. Opo. Naku po. At saka maintenance din ng mga ganun. Oo. Opo. Grabe. Mag-respond din ako sa kasabihan natin. Masamang damo, mahaba ang buhay. Hindi naman natin nasabi sa Bible. Meron sa Psalms, alam ko Psalms. Ecclesiastes. Yung bloodthirsty men will not live out half their days. Yes. Oh. Nakalaan na ilang taon para mabuhay siya. Pero dahil sa kasamaan, kalahati lang ang kwan. Grabe, So, no? pwede po yun na, Oo. di ba po appointed naman po ang kung kailan tayo papanganak po, katsa kailan tayo kukunin na. Pwede po pala na hindi natin to live out. Meron din sa Ecclesiastes, di ba Kuya Erwin, yung meron din sa wicked or your life will be shortened. So pwede hindi po dapat shortened, pero dahil we chose to do evil, it can be shortened? Ganun po ba yun? Yes. Oo. As part of your discipline. Kaya sabi ng Bible, some of you have taken the Lord's Supper, parang di ba? Some of you are weak, some of you are sick, some of you are what? Asleep. O di, part ng discipline. Namatay ka na lang tuloy. Di ba? So hindi po totoo yung kasabihan na masamang damo, mahaba ang buhay. Hindi po totoo. Hindi matotoo yan sa lahat ng pagkakataon. So yung iba, siguro kung mahaba man ang buhay nila, binibigyan sila ng pagkakataon magsisi. Yun po yun. Wow. Ang bait pa rin ni Lord po, no? Grabe. Hindi, saka may promise na honor your father, mother, that your days may, Proverbs 10:27. The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be shortened. Yun. Maliwanag yun. Maliwanag. Proverbs 27. Years of the wicked will be shortened. Hindi totoo yun. Tignan mo yung mga,
nire-research ko yung mga notorious na mga bossing sa sa Bilibid, yung mga namatay sila ang aga-aga eh. Ay, talaga po. Yung mga head ng mga Sige-Sige, Oxo, yan. Agali naman. Pati yung mga dati noon, kasi yung asawa ng kapatid ko, yung tatay niyan, madalas kong kausap noon eh. Eh sabi niya, nung nabubuhay siya, yun yung uso na yung mga gang nun, kanya-kanyang teritoryo. Hindi naman nabuhay na matagal yung mga gang leaders na. Grabe po, no? So, talagang, maganda po talaga mga kuya na napag-aaralan natin yung word ni God. Kasi, dati po hindi ko po alam na gano'n eh, na pwede pala na umiksi ang buhay dahil we choose to do evil. Ganun pala yun mga kuya. Siyempre, gusto po natin long life. Sino man ang po gusto na short life lang, di ba po? Ayun din yun. Kaya naalala ko na yung Ecclesiastes 7:17. Oo. Be excessively wicked and do not be a fool. Why should you die before your time? Ayun. Grabe hindi no? Why should you die before your time? Pero meron naman na po-prolong yung life niya because of his wickedness. Ay, ganun po. Tapos sabi Ecclesiastes 7:15, I have seen everything during my lifetime of futility. There is a righteous man who perishes in his righteousness. And there is a wicked man who prolongs his life in his wickedness. Diba? Ibig sabihin, yung prolong yun, ano yun eh, yung bang suffering yun eh. Hindi naman ayos na buhay yun. Ay, parang prolonging your suffering yan. Grabe. Mahirap po yun. Biro mo, na papahaba na nga yung pagdurusa mo, pag yumao ka pa, mas matindi pa ang sasapitin mo. Born loser ka na nun. Okay po. Naku, mga kuya, thank you po Talagang, I'm sure lahat po makaka-relate dyan. Talaga po mga kuya. Kaya thank you po for giving us examples from the Bible. Talagang straight from the Bible po talaga. Kaya mga kuya, salamat po. So ito na po mga kuya. Dumating na po tayo sa ating portion na kailangan na po natin magbigay ng payo dahil alam niyo naman ho, lagi kami nakaabang sa mga payo ninyo. So mga kuya, ano po ang inyong words of encouragement? Mga payo po ninyo sa ating mga nanonood ngayon. Ayan po. Sa akin siguro, yung alam ko parang personal na principle na isa sa mga kaibigan ko. Trust and obey. Yung simple lang kanta yun eh. Trust and obey. Pero basically ang verse niya is yung sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. So, yun lang. Trust in the Lord. If you trust in the Lord, ibig sabihin, dapat maayos din yung buhay mo. Kasi trusting mo. Dapat maging malapit ka. Dapat dependent ka sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng trust in the Lord. Dapat i-direct niya yung paths niya. Yun. Sa akin. Ang ganda po. Thank you po. Kuya po, syempre excited din po kami. Oo. Nako, alam niyo po, sa lahat ng bagay na pinag-usapan natin, syempre ang hirap po na nasasaktan tayo, nahihirapan tayo na minsan kung bumalakad tayo ng maayos sa Panginoon, tayo pa yung nasasaktan at nahihirapan. Pero ito pinaka-importante, hindi na ho yung haba ng buhay Ito lang ho ang importante, but we may learn to number our days. Bakit? That we may present that we may live a life of wisdom. Importante ho yun kasi whether we like it or not, hindi natin hawak ano ang bukas. Naalala ko, minsan naisip natin, mahaba pa naman buhay, saka na ako magbabago, saka na ako lalapit sa Panginoon Diyos. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka Hindi natin alam kung baka bukas ka, wala na, baka ngayon lang, wala na. Baka ito na pala yung last day natin. We don't really know. Kasi ang isang bagay na naintindihan natin, hawak ng Diyos ang ating buhay. Kaya ang pinaka-importante na ang ating buhay ay ayos sa Diyos. Kumbaga, sabi nga ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, lives. Diba? And those who live will never die. Yan ang pinaka-importante. That though we are still alive here, pag hindi tayo mamamatay, kasi lilipat na lang tayo ng tirahan, kung naniniwala tayo na si Jesus Christ ang ating buhay because He is the resurrection and the life. Kaya sana wag natin itong kalimutan.
It's more than what we are experiencing here on earth. God has prepared to us a new heaven, a new earth. Well, there will be no more tears, no more crying, no more weeping, no more pain. Bakit? Kasi we will be with Jesus forever. Amen. Wow! Thank you po, Kuya Ari. Yeah. Thank you po. Oh, nakaka-bless po yung mga payo ninyo as usual. Kaya po sa ating mga nanonood, maraming salamat po sa inyong mga questions. Kasi talagang nakakatuwa po kasi real life po ito. Talagang buhay po ninyo ito na very precious. At kaya po I praise God kasi nagbigay rin po si Lord ng mga kuya natin na magbibigay po ng mga payo based from the Bible naman po. Kaya mga kuya, Kaya wag kayong mahiya, huwag kayong mahiya na magpadala ng mga katanungan, mga bagay na hiningan niyo ng payo. Bagamat alam naman natin, no, we may not agree in everything, but one thing for sure, you can use it as one of the factors that you can consider in your decision making. Kasi at the end of the day, we will be responsible for our choices. Oo. Diba, sabi nga ng pastor namin lagi, we are free to choose whatever we want to do in life, but we are not free to choose the consequences of our choices. Yun. Kaya Ayun. maganda hong humingi ng payo kung kinakailangan. Let's us all be humble before the Lord. At again, ulitin ko, hindi kami perfect, but we're just trying our best to give what we can possibly help you para makapag-desisyon kayo ng maayos. Yahoo! Ang saya-saya. Thank you mga kuya. Siyempre, happy lang po tayo sa mga kuya. Ito na po ang ating favorite tagline. Yeah. So mga kuya, ano po ba ang sinasabi natin dito sa Payong Kapatid? Umulan, Yan. umaraw, o bumagyo. Kung kailangan nyo ng payo, Ayun. yan. Andito Ano po, po ang Payong Payong Kapatid. Kapatid. Yan. Yan. Praise God. Thank you